May I ask Senator Lacson if he wishes to yield some questions by way of interpellation? And until after I have sponsored the partial committee report, I'm not yielding the floor. Banggaan sa Senado. Anak ng kagwang Panpilo Lacson na duwag kay Senador Marcolita. Anak ng kamote, no, may privileged speech. Noong buljakin na at kinumpronta na ni Senador Marcolita itong si Panpilo Lacson na nagparinig na bahag ang buntot ng hinayupak. Iskob na bayot man dong. At ito pa, Tolpo Brothers, takot na matalo kay Vice President Inday Sara Duterte. Kaya, nagpabibi ang mga hinayupak. Hindi daw sila kakandidato sa pagkapangulo ngayong 2028 presidential election. Takot matalo, no? Tumakbo na kayo. Anak ng kagwang, lakas ng baker ninyo eh. Bata ng demonyo, bata ni Lucifer, si Demonyor. Para magkaalaman kung talagang may mga supporters kayo at kung gusto kayo ng taong bayan. Kasi magaling kayo pagdating sa mga kabit-kabit eh, di ba? Mga content ng mga kabit. Expert si Tolpok. Yan. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. At saka syempre, Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel po natin, pa-subscribe din po. Napakainit ang panahon, no? Sobrang init. Kasing init sa issue ng politika. Kaya nga, nakaka-enjoy din magiging political vlogger sa mga panahong ito. Maraming may content eh, no? Tsaka sa sobrang daming issue, kami rin mga political vloggers, sa sobrang dami po naming gustong dipinsahan, nalilito na rin kami, nabuburyong na rin kami eh. Hindi namin alam kung anong unahin namin eh. Pero anyway, alam na natin yung ating direction to protect Duterte at siyempre, ibisto natin yung mga kawatan sa gobyerno, lalo na po dyan sa Kongreso at Senado at sa Palacio de Polvoron. Okay, mainit po kanina dyan sa Senate Plenary. So nagbanggaan po ang mayorya at minority. Kasi kamakailan kagahapon pala, ay nag-privilege speech itong si Senador Marcolita. At ang pinatamaan po ni Senador Marcolita ay siyempre, si Martin Romualdez Tambaloslos at si Pinky, no? Pinky na naduwag kay Senador Marcolita. Ngayon ay nag-privilege naman speech itong si Lacson, sagot kay Senador Marcolita. Nung kumprontahin na po ni Senador Marcolita itong si Lacson, ayaw niya sumagot. Gusto kasi interpolate ni Senador Marcolita itong si Lacson dahil nabanggit ang pangalan ni Senador Marcolita doon sa privilege ni Lacson. Matinding labanan ito. Pengke, malitagang. Hindi po pinagbigyan, no, ni Tuta Suto. Siyempre, kakampi si Tuta kay Panpilo Lacson na ma-interpolate itong si Lacson ni Senador Marcolita. Kaya naman, ang ginawa ni Senador Marcolita ay meron na lang manifestation. Sagot kay Lacson na kahit hindi niya po sinagot ni Lacson ni Senador Marcolita, ay nadurog po si Lacson dito. Pakinggan po natin si Senador Marcolita. Narito po. May I ask Senator Lacson if he wishes to yield some questions by way of interpellation? Senator Lacson, I'll say it again, Mr. President. Until the partial committee report is submitted or filed with the Bills and Index Division, and until after I have sponsored the partial committee report, I'm not yielding the floor. Tangina, no? I'm not yielding the floor daw.
Bastos ka! Sagutin mo! Tang nag-privilege speech ka, pinatamaan mo si Marcolita. Sinagot ka ngayon, gusto kang sagutin, gusto kang bardagulanin. Ayaw mo. Sabay takbo, bayot ang animal na duwag, no? Wala, Senator Marcolita. Mr. President, that is very highly unusual. Mhm. Why would Senator Lacson make a precondition that the partial report should be signed by at least a majority of its members before he can yield to interpellation? Yes. May I place on record that it is the prerogative of any member of the Senate to yield or not yield. As a matter of fact, in my many years here, Senator Miriam Defensor Santiago, and I'm sure Senator De Estrada is well aware of this, was with me. Senator Miriam Defensor Santiago, every time she delivers a privileged speech, does not entertain any interpellation. Yes, And Mr. it is President, her- but it this is her is prerogative. this is different. And then, Because if as I said, it is the prerogative of Senator Santiago, and it is likewise the prerogative of Senator Lacson, because he wants that, as he mentioned, he wanted that his partial committee report be reported out and sponsored before he can answer any questions to that effect. Mr. President, if Senator Lacson would just say that he doesn't want to be interpellated, that will be okay with me. But he should not make a precondition that his unwillingness is conditioned upon whether or not the partial report should be signed by the majority. This is very unusual, Mr. President. Yes, we respect it. Si Raulo to si Tuta Soto, no? Bagay, wala kasi itong alam. Kinukumpara niya yung si Lacson at saka si Miriam Defensor. Dahil si Miriam Defensor daw noon, ay pag nag-interpellate, hindi siya pag privilege speech, hindi siya nag-entertain ng interpellation. Anak ng kagwang, oh. Kay Miriam Defensor yun eh, si Miriam Defensor. Sino bang gustong magtanong kay Miriam Defensor? Puta katalino eh. Kung ikaw bugok ka, magtatanong ka kay Miriam Defensor, wala kang alam sa batas, kagaya kayo, Tuta Soto. Sige nga, yung yumaong Miriam Defensor Santiago, mag-privilege speech dyan sa Senado, sa plenaryo. Ang lakas mo ng loob na magtanong sa napakagaling na senador, napakatalinong abogada, ang taas ng IQ. Ikaw, ang IQ mo, isang kutsara lang. Wala ka pang natapos sa pag-aaral, wala kang diploma. Di tumahimik ka, di ba? Walang ganun eh. Ito si Panfilo Lacson, iba naman po kasi ang nangyayari, Tuta Soto, nag-privilege speech siya, ngayon may nabanggit na pangalang senador. Sinong nabanggit? Si Senador Marcolita. Aba, siyempre, gusto niya mag-interpolate itong si Senador Marcolita para maliwanagan bakit nabanggit yung pangalan ko sa privilege speech. Sagutan nga ho eh. Ang problema dito kay Lacson duwag at tinutolerate naman ang kaduwagan ni Lacson itong hinayo pag Tuta Soto. Hanggang natin sila. Narito. Your opinion. And because he doesn't want to be interpellated, may I just be given the opportunity to make manifestation? Because my name was mentioned. Correct. Senator Lacson. Of course you may. Thank you, Mr. President. Mr. President, I cannot speak for our colleagues why they hesitate or even refuse to sign the partial report he allegedly disseminated to the members. But as for myself, Mr. President, I cannot sign a partial report. A partial report is basically unfinished. An unfinished report cannot be assumed to have contained the final and collective judgment of all the members. This is very basic, Mr. President. Secondly, I did not heed my reasons why I cannot sign the partial report. I delivered a privilege speech some time ago, Mr. President, outlining the reasons, therefore. Number one, I was expecting the chairman of the Blue Ribbon Committee to have
conducted several hearings more, and in those hearings, he should have invited several persons whom I enumerated in my privilege speech. Namely, Yusek Adrian Bersamin, Yusek Jojo Cadiz, former Governor Luis Chavez Singson, former Speaker Martin Romualdez, former Congressman Saldico by way of an apostilled sworn statement, because this is very, very possible. An apostilled sworn statement, Mr. President, as I have already advised the chairman of the Blue Ribbon Committee, is similar to a sworn statement notarized by the Philippine Consulate in any part of the world, because this apostilled manner or method of subscription was already adopted by the Supreme Court in one of its resolutions, Mr. President. Alam niyo po, no, yung stand ni Senador Marcolita, gusto lang naman niya na magkaroon ng direksyon yung Blue Ribbon Committee na dati niyang pinamunuan. Kasi itong si Panfilo Lacson, marami na pong lapses. Marami na pong mga pagkakataon na matumbok na po sana natin yung totoong mastermind. Hindi niya ginawa. Natulog lang siya dyan sa Senado eh. Yung mga binabanggit ni Senador Marcolita na mga personalidad, na pangalan yun, nag-link, no? Magkaroon ng collaboration dyan sa executive department, lalo na kay Bangag, hindi pinapatawag. Na ang layunin talaga ng Senate Blue Ribbon Committee ay mag-imbestiga na mag-imbestiga. Lalo na ho, malaki pong pera ang involved dito, trilyon-trilyon. Kayo nga ho, excited kayo sa impeachment ni Vice President Inday Sara. Alam naman natin ito ay optics at sarsuela. Pero bakit dito nga, pagdating sa flood control, napakatahimik at pilit lang tinatabunan ng iba't ibang issue. Itong impeachment, panakip botas to sa flood control eh. Yan ang maliwanag. Eh si Lacson, tumahimik sa flood control. So ngayon, na-divert ang issue, nakapokus tuloy sa impeachment labang kay Inday Sara. Yan ang malinaw dito, yung trilyon-trilyon ang issue eh, hindi yung kay Inday Sara eh. Kaso nililihis ng Senate Blue Ribbon Committee, ang dami ng karakter, ang dami ng artista dito sa maanumalyang flood control, hindi man ho naimbita dyan sa Blue Ribbon Committee. Kaya naintindihan natin si Senador Marcolita at saka ang taong bayan talagang kakampi kay Senador Marcolita kasi bakit? Gusto ni Senador Marcolita matapos na po natin yung matumbok na natin itong mga kawatan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Tuloy, Senator. I also advocated that the 18 ex-soldiers be immediately be invited because they have so much to say. Sa pa yan. Because I thought he said, and he emphasized at some point, that wherever the evidence is, the BRC will be led there too, Mr. President. Ang sabi pa po niya, Mr. President, hindi option yung interparliamentary courtesy. At kung ako po ba'y tatawagin pala sa mababang kapulungan dahil meron pala silang itatanong tungkol sa di umano ay mga donasyon na aking tinanggap. Mr. President, I will willingly present myself with or without invitation. They decided to suggest to me that they wanted me there. I will go there, Mr. President. Interparliamentary courtesy is between the two chambers, Mr. President. Tayo-tayo po ang pinag-uusapan na maggalangan doon. Pero ang nangyari, Mr. President,
ang ating boss, ang mga amo natin, ang taong bayan, ang hindi na po iginalang. Hindi lang pangbabastos sa mga taong bayan ang ginawa ng mga magnanakaw at kawatan nitong flood control projects. Igagalang pa ba natin, Mr. President, ang mga tinutungo ng ebidensya na sangkot ang mga taong gusto nating ipatawag in this chamber? Gagamitin pa po bang isang dahilan na kailangan nating maggalangan kung sila mismo ay hindi na iginalang ang taong bayan na ngayon ay halos nagdurusa na? Tama po, sinabi niya kanina, Mr. President, talagang mainit ang panahon. Ang heat index ay talagang sumadsad na talaga sa pinakamainit na bahagi. Ngunit ang lalong nagpapainit nito, Mr. President, ay yung kawalan ng political will na ipagpatuloy ang pagdinig. Kahit na lantaran na nandun na talaga yung mga ebidensya. Bakit po hindi tayo tumawag ng pagdinig, Mr. President? Inimbita si Governor Luis Chavez Singson. Pagkakalam ko sa mga... Stop po na tayo kay Chavez Singson. Gusto ko lang komunikta dito kay Senador Marcolita doon sa 18 ex-Marines. Sayang talaga ito, di ba? Sinayang lang ni Panfilo Lacson yung 18 ex-Marines. Ang tindi ng kanilang mga isiniwalat, no? Kumplito sa ebidensya. Kumplito sa dokumento. Nandyan na inihain na sa'yo. Ang problema nga, yung direksyon ni Panfilo Lacson, hindi niya hangarin na matumbok ang totoong mastermind. Yan yung nakikita natin kay Lacson. Kaya ako sa akin pinatawag na po itong 18 ex-Marines sa NBI, ginago ni Matibag, hindi natakot yung 18 ex-Marines. Pumunta, nakailang beses pinatawag, kinasukuhan sila, hinarap nila. So ano ang ibig sabihin nito? Yung 18 ex-Marines ay 100% credible. At yung kanilang mga isiniwalat nila, 100% credible. Kung ikaw nagdududa ka sa kanilang kredibilidad, bakit hindi natin subukan? Diyan sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan mo, Lacson. Ayaw niyang ang gawin yon dahil dokumentado, hindi hearsay, ang mga sinasabi ng mga 18 ex-Marines. Ang dami ng ebidensya Ang dami ng ebidensya na inilabas itong 18 ex-Marines. May mga video, pinupost si Defensor. Ngunit, hindi pa rin po ito pinapansin ni Panfilo Lacson. Ito po yung nakakabuisit dyan. Na tayong mga Pilipino, alam na natin may lead. Nandyan na. Kumbaga ito, ulam na Kakain ka na lang Pero hindi mo pa rin kinakain Kasi namimili ka pang hinayupa ka, nandyan na nga May ebidensya na tinuturo na yung mastermind. Dugtong ako muli doon sa sinasabi ni Senador Marcolita na, tika, kailangan pa ba talaga natin ng interparliamentary courtesy? Kung yung isang politiko, yung isang kongresista ay tinuturo na po ng ebidensya na sila ay naglilimas sa kaba ng bayan, na umiiyak na nga ang maraming Pilipino dahil sa kahirapan nga yung krisis sa ekonomiya, na nililimas ang kaba ng bayan ng maraming mga politikong mga magnanakaw, lalo na dyan sa executive department at dito sa Kongreso. Sa akin tama si Senador Marcolita Yung interparliamentary courtesy na alibay ni Panfilo Lacson na hindi niya maimbita itong si Martin Romualdez, pasakali na lamang yan. Ginamit na lang niya na kasangkapan para hindi po mapilitan siyang ipatawag si Martin Romualdez. Ngayon, maganda nga patawag na si Martin Romualdez kasi nagkalaglaga na, di ba? Nagkantahan na sila. Ang problema, hindi nga pinapatawag. Kasi pag pinatawag, paniguradong kakanta si Tambaluslos. Tuloy, Senador. Accounts na nababasa ko, he was invited to appear on April 14. At binigyan po siya ng
pagkakataon hanggang April 7 hanggang alas 5 ng hapon naihain ng kanyang sinumpaang salaysay. Hanggang alas 5 ng hapon, Mr. President. Ngunit 9:15 ng umaga, ipinaabot sa bahay ng dating gobernador na kinakansela na po ang nasabing pagdinig. At ginamit pang dahilan, Nawawala yan eh. paano po nangyari yun, Mr. President? E binigyan siya hanggang alas 5 ng Abril 7 na isubmit. Sa pagkakaalam ko po, nandun na siya sa Maynila at nanananghali. Pagkatapos na itutuloy siya sa opisina ni Senator Lacson para ihain yung sworn statement na kanyang inihanda. Bakit po kinakailangang dumating pa si Saldico? Inihintay siguro ni Saldico, Mr. President, ideklara lang ng chairman ng Blue Ribbon Committee, i-apostil mo lang yan kahit nasaan ka sa anumang bansa ka sa Europe, tatanggapin ng committee yan. At pagkatapos, hahayaan ka namin sa magitan ng Zoom, Correct. ay pumayag ka at iimbitehan ka namin para sa isang special na pagdinig kung yan ang gusto mo. Yun lang siguro gusto niyang marinig. Bakit ikukondisyon pa natin ang pagdating niya rito, Mr. President, kung yung apostle sworn statement is sufficient enough for him to do just that? Ano po ba tayo rito? Nagtatakip po ba talaga tayo? Mr. President, kayo po ay maaring makapagtestigo sa sasabihin ko. Okay, ako sa akin din, dito kay Manong Chavez Singson. Di ba sinabi na po ni Manong Chavez, hindi ko kasalanan dyan na hindi natuloy yung investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasalanan ni Lacson yan. Kasi ginamit ni Lacson na alibay naman itong si Chavez na wala daw eh, hindi nakipag-coordinate si Chavez. Pero si Chavez lumuwas pa galing Ilocos or papunta sa Maynila para nga ibigay yung affidavit, sworn statement ni Manong Chavez Singson. Siguro natakot din si Lacson at pinara ng Malacanang, puta, huwag mong ituloy yan. Pag ituloy mo yan, mabulilyaso tayo lahat. Malaglag tayo animal sa kumunoy, sama-sama tayong babaon. So tingnan mo hanggang ngayon, nandito naman si Chavez Singson sa sa Maynila, 'di ba? Kung ano ng mga binabanat ni Chavez kay Bongbong Marcos, bakit hindi nagpatawag ng investigasyon? Ayaw nila. No, matumbok ang katotohanan dahil pag nagsalita si Chavez diyan sa Senate Blue Ribbon Committee, sworn statement yan, pwede na pong magamit na ebidensya against Bongbong Marcos. Ngayon, ito naman kay Saldico, di ba sabi na, si Saldico daw ay arestado diyan sa Prague, Czech Republic. Putang na, puro mga fake news nga sila, di ba? Napaso sila doon, hindi totoo. Sabi nga nila, papatawag ng Senate Blue Ribbon Committee. Hindi na po kailangan hintayin, tama si Senador Marcolita. Kung gusto mo talaga si Saldico makapagsalita diyan sa hearing mo, via Zoom. High-tech naman ngayon at pinayagan po yan. Merong president po sa House of Representatives at pati diyan sa Senado. Ginawa ni Hontiveros. Di ba via Zoom yung paninira kay Pastor Kibulo, yung witness daw nila. At saka doon ginawa kay Tatay Digong, kay Silas Cañas. Di ba via Zoom sa House of Representatives sa Quadcom? Bakit nangyari yun? Kasi Duterte yung ginagago ito. Marcos ang tatamaan, kaya bawal po yun. Romualdez sa tamaan, kaya bawal po yun. Kaya halatadong nagtatakip, tama po dito si Senador Marcolita, yung word na ginamit niya ay pagtatakip. Tuloy, Sin. Nung isang araw po, pinuntahan ko kayo sa inyong opisina at binanggit po akong isang bagay na maaaring makatulong sa atin kung paano kilalanin si Senator Lacson. Binanggit ko po sa inyo, Mr. President, ng buong katapatan nung ako'y wala pa po sa Kongreso, wala pa po sa public service, nakilala ko po si Senator Lacson bilang chief ng PNP. Nabanggit ko po sa inyo, Mr. President, sa ating pag-uusap sa inyong opisina. Mula noon, nung makita ko siya,
Lalong-lalo na po doon sa episode na pinatawag po niya, ang lahat ng kinaukulan na merong mga nakaw na sasakyan, mga karnap na sasakyan. Naalala ko po na sinabi niya, Mr. President, lahat ng mga ninakaw na sasakyan, dalhin nyo rito sa Camp Crame. No questions asked. Dahil palagi po akong dumadaan sa EDSA, Mr. President. Dahil opisina ko po sa Ortigas, nakita ko pong nakabunton lahat talaga mga ninakaw na sasakyan. Talaga pong hinangaan ko, Senator Lacson. Walang nakagawa nun sa aking palagay kung hindi sila. Di ba, Mr. President, sinabi ko pa sa'yo, sayang wala nakako yung aking kaibigan, yung dating mayor ng Marikina, Bayani Fernando. Dahil kinausap ko po siya. Sabi ko, Bayani, alam mo, yung ginagawa mo sa Marikina, gusto ko rin eh. At yung ginagawa ni Chief PNP, Ping Lacson, gusto ko din yun. Ayaw mo ba siyang kausapin na kayong dalawa tumakbo? Si Ping Lacson ang president. Ikaw naman ang vice president. Kinuwento ko sa iyo yan, Sir President. Bakit ko po sinasabi ngayon ito, Ginong Pangulo? Nung umpisa po talagang ganong na nakita ko po eh. Yung kanyang kagustuhan na maayos natin ang ating bansa. Yung sinasabi niyang track record, maring nung umpisa nandun po yun eh. Hindi ko ikukwento ito kung hindi talagang hinangaan ko siya noon. Pero bakit ngayon po ay nagkaiba, Mr. President? Parang yung pedestal na aking hinangaan, yung alamat na nandoon, unti-unting gumuho. Nalulungkot po ako at nangyari yun, Mr. President. Ang sabi ko pa nga eh, hindi man tayo dapat maglaban-laban dito eh. Ang kapakanan ng mamamayan ng ating bansa, ang importante rito po. Yung direksyon natin. Bakit kailangan akong palaging pinapasaringan? Hindi naman po ang aking kagustuhan eh. Kung sino yung dapat na sumikat, o sino yung dapat magpasikat, hindi po yun. Isa lang po ang sikat dito, Mr. President. Ang taong bayan na pinagsisilbihan nating lahat. Doon po natin ituon ang lahat ng ating makakaya, ang lahat ng ating energy. Malampasan sana natin ang problemang ito. Ngunit, yung hindi po pagganap sa tungkulin. Yun po yung hinahanap ng tao, Mr. President. Napakainit na po ng panahon talaga. Pinapag-iinit pa ng paghihintay nang hindi malaman hanggang kailan maghihintay ang taong bayan. Ano po ba ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng privilege speech ngayong hapon? Para saan? Para saan? Hindi po ba mas maganda na kumpletuhin natin yung report? Hindi partial. Ano yun? Partial final? O partial provisional? Paano ko po malalaman, Mr. President, kung hindi po ibinigay yung hard copy? Pipilitin akong basahin na nandun lamang sa online. Binigyan lamang kami ng isang file para doon kuhanin namin kami mag-print. Paano ko ba ikukumpara po yung ipinrint ko? Hindi ko naman alam kung sinong gumawa nun dahil wala nga pong pirma yun eh. Doon lang sa paraan na yun eh, nagkakaroon na po ng agam-agam eh. Pagkatapos eh, ayaw pa nilang mag-interpret. Nasa sa kanya po yun, Mr. President. Pero ako po, ang tanging hangaring ko lamang, ayusin natin lahat ito. Sabi nga po niya, hindi makakalimutan ng taong ito at talaga naman pong hindi malilimutan sapagkat ito na po yata ang pinakamalawak na nakawan sa kasaysayan ng ating bansa.
Grabe no, ang ganda ng talumpati at interpolation po diyan ni Senador Marcolita. Sana Lacson na gumuhit po sa iyo yung mga sinasabi dahil tama ito na po yung pinakamalawak na korupsyon, pangungurakot sa kasaysayan natin. Na hanggang ngayon wala pa ring nakulong mga hinayupa kayo. Mga anak ng kagwang naman talaga. Yung gigil na ba ang taong bayan? Makulong na kayong mga kurakot. Meron pa nga ng wish nag-wish Cara David. Ang wish, sana mamatay na lahat ng mga kurakot. Anak ng kagwang si Cara David, baka mapaabuti na naman natin na mag-birthday siya para mag-wish na naman. Malapit na madali si Bangag dyan. Ang point natin dito, sino yung makukulong? Sino yung mananagot? At kaya bang ipakulong ng gobyernong ito ni Bongbong Marcos? Ang inaasahan ng Senate Blue Ribbon Committee na nandyan na nga nag-imbestiga, inumpisa na maganda ni Senador Marcolita, hindi naman nagpapadawag ng hearing. At ang lumalabas, sila po ang tagapagtakip ng katotohanan, itong si Lacson. Okay man to si Lacson noon, di ba? Maraming nagsasabi, ayaw si Lacson. Senador Marcolita mismo, humanga siya. Pero ngayon si Lacson bumalik sa politika. Nakatisod talaga to ng malita. No, nakatisod. Wala, magre-retiro ka, Lacson. Sira yung pangalan mo. Sira yung pagkatao mo. At sayang yung pinaghirapan mo noon. Na sa isang iglap, sa panahon na ito, ikaw ay senador, lahat yun mabubura. Dahil ikaw ay nagpasakop ka sa malita gang. At ang inailang malita ba kasi? Ang taong bayan, marunong na ngayon. Kamalas mo, merong social media. May mga political bloggers. Kung mainstream media lang, siguro palagay ko itong speech si Senador Marcolita, banat niya kay Lacson, hindi ito ipapalabas. Pero ito, may mga social media na mapipilitan kayo. Sabi nga ni Vice President Inday Sara Duterte, ang gusto kong maging Vice Presidente ay yung magpakulong sa mga kurakot. Noon, ngayon at bukas. Kung si Senador Marcolita na nga yung pinopoint dito. Kung hindi natin may pakulong tong mga animal na ito, ipakulong na lang natin pag naging Presidente si Inday Sara. Kaya itong Tolpo Brothers, takot na takot sa mga Duterte matalo. Takot kay Inday Sara Duterte matalo. Di ba kagahapon may nilabas na survey itong Pulse Asia, nandun si Tolpok, Rapi Tolpok. Nagtay daw 46% sila Inday Sara. Pero ito, in-interview ng mga bayarang media, ayaw daw nila tumakbo. Tangina, takot. Takot kayo sa babae. Pakinggan natin. No, ang gusto po ng brother ko and myself, na sana po, next time, wag na po isama-sama yung mga pangalan po namin dyan, ng mga tatakbo, possible candidates sa presidential, vice presidential. Kaya ang plano lang po talaga namin, hanggang dito lang po kami sa Senado. Kaya Senator Rafi was also worried last night. Makita po yung lumabas po sa media, sa social media kahapon, at sinasabi po na tayo sila ni Sara, marami na naman yung problema dyan. Magpapasok na naman po yung mga bashers, mga trolls. Wala naman ho talaga kaplano-plano ho yung kapatid ko. Lol! Kagaya ngayon, nagpa-interview ka, di ba? Bibirahin ka rin namin talaga. Ibabas talaga namin. Alam mo, Eric Sylvester Stallone, wag na kayong magpabibi. Hindi ito tutok sa tulpo. Hindi ito wanted sa radyo. Kung kayo interesado kayo na tatakbo sa pagkapangulo sa 2028, puta bukas mayan kahit sino po pwede. Pero wag mong gawing rason na ibabash kami. Siyempre, ibabash ka talaga namin. Atakihin ka talaga namin. At ayaw namin ng pangulo na puro mga kabit-kabit yung pinag-uusapan. Nabahag ang buntot ninyo. Ano? Lumaban kayo. Ako sa akin, hindi ako tutol na itong Tolpo Brothers ay tatakbo sa pagkapangulo. Gusto ko po yun.
sama-sama na. Kasi marami ring mga mayayabang na mga tol fanatics, di ba? Ay, keso matatalo si Inday Sara nila. Eh sige, patakbuhin natin para magkaalaman kung sino talaga ang gusto ng taong bayan. Pagsama-samahin na natin. Takbo si Inday Sara, Lene Robredo, Risa Hontiveros, Rapi Tulfo. Gusto mo, Tulfo Brothers, Vice Presidente, Tulfo Presidente, mas maganda. Tapos kami mag-Duterte rin or Duterte Marcoleta, no? Patakbuhin mo si Vince Dizon, Remulla Brothers. Remulla Brothers din, Remulla Presidente, Remulla Vice Presidente, ganun na lang siguro, no? Para magandang laban. Ako, open naman yan. Nasa tamang pag-iisip naman tong mga to, no? Eh di, tumakbo kayo sa biit. Para maganda po na matalo kayo lahat ni Inday Sara, no? Pagdating sa eleksyon, malalaman at malalaman kung sino talaga ang gusto ng taong bayan. Alam mo sa akin kung tatakbo talaga si ang Tulfo Brothers, talo na sila dyan. Yung 46% na sinasabi sa Pulse Asia, yung dalawa lang sila, one-on-one. Pero malabo na manalo si Rapi Tulfo kay Inday Sara. Walang legasiya, putang ina, yung saluto nga, pinagtakpan eh. Ilang malita kaya doon na Rapi Tulfo, doon sa luto, tumahimik kayo sa investigasyon. Araw-araw may panalo. Baka isa ka sa nananalo din. Tulungan natin si Sylvester Erich. I was talking to him last night. Or sino man po sa amin na to run for higher office sa 2028. Okay na ho kami dito sa Senado. We're happy na makatulong. We craft laws. Pero po isa survey. Pakiusap po namin si Senator Rafi, ako po, myself, na baka pwede po sa mga susunod na survey, wag na ho muna isama yung mga pangalan po namin. Kasi marami naman po dyan mga magagaling din naman sa administration, sa opposition. Marami naman po pwede. Kung lalaban lang naman po kay Sara Duterte, may magagaling naman po ng mga tao pong administrasyon. Sila, ang mga Remulla Brothers po, I think they want to run. Nagpahayag na po si Secretary John Vic, sila Senator Risa Hontiveros, di po ba? Ang Liberal Party, may mga tao po silang i-feel po yata. Doon ho muna kayo mag-concentrate itong mga survey groups po na ito rather than sa amin po. Dahil gusto po namin tahimik ho muna. Katatapos lang ho ng 2025. Talagang nabugbog po kaming magkakapatid sa mga batikos, sa mga banat. So, let's just please leave us alone. Wag na muna isama po yung mga pangalan po namin. Sir, not a chance, even if the Bubugbugin talaga namin kayo, inayupa kayo, manluluko kayo, no? Mga manggagamit kayo, dumikit lang kayo sa mga Duterte para sumikat, nanalo na, tutangina na iba na yung landas. At saka, Sylvester, tumakbo ka, no? At saka para magkaalaman kayo mga Tulfo fanatics, pilitin yung tong mga to, pabibi o kunyari ka pa. Kung tatalo lang naman daw kay Inday Sara, di yan dyan daw, si Vince Dizon daw. At saka si Remulla Brothers, John Vic. Putangin, anong mga Panama ng mga yan? 0.03, 0.01. Lene Robredo, putang na layo. Sige nga, tuloy lang natin, konti. figures and the surveys are speaking na mataas yung kapatid nyo? Hindi po we're happy where we're at. Pag-usapan na ho namin magkapatid kagabi. Hanggang dito lang po kami sa Senate. Marami naman ho dyan, wag ho muna kami. I mean, why don't we try others muna kung hindi po sangayon yung ibang kababayan natin sa kay Sara, din may mga options naman. Kung hindi naman gusto po dito sa mga i-feel for the administration, may mga other options pa naman po, di po ba? Bakit lagi ho kami itinuturo? I mean, we're just doing our job and we'll continue to do so our job. Kasi po yung trabaho ho namin ever since, kahit na before politics pa po, we're already trying to do our job. Kasi sa media pa po kami, we're trying to help, di po ba? So bakit kami ho kagad na naiisip na ipantatapat po kay Sara Duterte? Wala akong plano po kami na tumakbo for higher office. He told you that, sir, ni Sen. Rafi, na bothered at worried siya. Nag-usap po kami kagabi, so yun ho yung sinasabi ho niya na bakit daw napasa, may pangalan na naman niya. So we were kind of confused and nakakagulat na makita yung ganyan na bakit, at saka
lagi na lang na ipinatatapat. Matagal na yan di ba? Matagal na. I think 2 years ago pa, sila ni Sara, yung mga surveys. Maganda nga basahin, pero hindi yun nalalaman ng mga tao na walang madami yung tayong problema. Wag muna yung mga survey. I mean, let's just do our... Oh, lol! So, ibig sabihin yan, takot talaga kayo matalo. Wag muna, sabi niya, wag muna. Pero tatakbo. Tanginan talaga pa, baby, los-los nyo. Alam mo, talo kayo sa akin lang ha. Kung tatakbo si Rapi Tulfo, Leni Robredo, tatakbo si Remulla Brothers kasi nasabi niya, tsaka Risa Ontiveros, Maruhas. Kung tatakbo kayong 5, sabay-sabay, plus Inday Sara, iyak na lang kayo. Bakit? Yung mga supporters ng 5, iisa lang yan. Mga salot sa lipunan. Mga komunista, talyanista, durugista, basta maita. Singhotnista, ayan. Isa lang yan, mga yan. Tangina naman yan Mga loyalistang tanganista, yan, sila yan. Mga dilawan, penklawan. Isa lang supporters ninyo, putang, yung lahi, kulay ninyo, isa lang, mga salot kayo. Kaya pag tumakbo yung 5 sabay-sabay, wala na, hati yung boto ninyo. Kami, Inday Sara, sulit. Talagang yung 32 million, magiging 42 million pa yan. Saan kayo kukuha ng boto na ganyan? Magsiiyakan kayo yan. Kaya malabo, baka mapunta sa inyo, latak lang ng mga botante. Yun yung mga tanga, mga ubob, kagaya ni Gadon, yun yung boboto sa inyo. Kami, intact kami, sulit kaya hindi kami matitibag. At darating ang time talaga, luluhod kayo sa tala. Para magiging match, sa 5 sa inyo, ito, advice ko sa inyo, pili na lang kayo ng isa. Sama-sama kayo para magiging match man lang. Mahirap nang manalo si Inday Sara nang walang match. Pero siyempre, hindi naman sila papayag na magkaisa sila, di ba, no? May kanya-kanya silang manog, sabi nga si Maruhas, ayan. May Risi, hindi, may manok kami. Ayan namin kay BBM at Duterte. Kaya ang resulta, shoot kayo sa Senadoro, kami solid Duterte, kami pa rin magwagi. Kaya bilang na ang mga panahon ninyo, lahat ng mga kurakot dapat makulong, Inday Sara. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Disdak Pilipinas. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita.
ang kwento, kundi panawagan sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Pista Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Pista Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.